Hi guys! Maganda rin gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ng inyong kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. Pero syempre, bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Lalo na kung kayo ay araw-araw po nag-aabang talaga ng ayuda and gustong malaman ang mga events ng Kim Pao. Nasa tamang channel na po kayo. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim and Paolo, sagot na po natin yan. And gayon, nais po natin pasalamatan ng ilan sa ating mga ka-Kim Pao na lagi pong nariyan nakatutok at nakasubaybay sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat and shout out. So first comment na napili natin ay nagmula po dito kay Ma'am Merlita Aria Rodriguez. Magandang gabi po sa inyo. At ang sabi niya dito, pag-usapan nga natin to. Sabi niya, hello po ulit Miss Gandara. Napaisip lang po ako kasi noong kabataan ko po, mahilig po talaga akong humanga sa mga artista. Napaisip ako na unang hinangaan kong love team, bata pa po ako nito, si Susan Roses at Eddie Gutierrez. Tapos si Nora Honor at Boyet De Leon. Ngayon naman, sila Kim Chiu and Paolo Avellino. 72 na ako, pero dito sa Kim Pao, ako parang nagayuma ng tambalang ito. Hindi pwedeng bago ako magkape, sipi muna ang bubuksan ko para makita ko kung anong ganap ng magdamag sa Kim Pao. Sila yung aking panggising ng diwa ko. Habang nagkakape ako, ang Kim Pao ang terno ng kape. Maraming salamat ulit, Gandara. Wow, grabe naman, Ma'am Merlita. Ang tagal nyo rin palang panahon, hindi humanga. Ang tagal na po nung kina Nora Honor and Boyet, tambalan. Tagal na nun. So wala talaga, hindi talaga kayo na humaling sa love teams, ganyan. Dami rin sumikat no? Dami rin mga dagdaan na mga love teams na sikat talaga. Pero ngayon lang kayo ulit humanga ng ganito. Wow, parang napaka-special ng Kim Pao kasi kung iisipin mo na, mayroon something sa Kim Pao para hangaan ninyo ulit, humanga kayo ulit matapos ang ilang taon. 'Di ba? Ano kayo meron sa Kim Pao at nahuli po ang inyong kiliti. And nakakatuwa naman po na marinig na po ninyo, pampagana ang Kim Pao. Partner niyo sa inyong kape. Grabe pampagising po talaga yan. Pampasigla sa umaga. Lalo na kung good vibes yung atin pong balita na maririnig. Anyway, sabi naman dito ni Norma Dayo, good AM Gandara, good caption mo Gandara. Really, ikakasal na sila sa US according to Carl de Merced, no problem na kami. Kaya pala kahit na sila ay may iwan noon sa Vancouver ay no problem. At syempre, magtataka sila kung bakit magpapaiwan silang dalawa in all of their outside works. If this legit Gandara, well, no problem. Right age na sila at right move na para mas may lakas silang dalawa na pinanghahawakan. Katibayan na sila na talaga. Gandara, no problem. Nasa both sides kasi kasi botong-boto sila sa dalawa. Gandara, sana'y mabuntis na si Kimi. Grabe naman kayo sa mga sana'y mabuntis na si Kimi. Yari po ang karilikim palagkataon para stop na iyong mga bashers sa dilulo nila na someday ay magkakabalikan yung idol nila na very obvious naman na siya ay ka-live-in na ni Echo. Likewise to Gerald, sirang-sira na yung record niya sa amin na Kimers, kaya move on na kayo mga Kimerald. Gandara, if your vlogs are alright, kahit ano pang gawin yung mga bashers ng Kim Pao, ay wala nang magagawa. Tama,
and stop all your illusions about the comeback of these two to their past relationship. Our prayers will surely be given by our Lord, because our prayers are more powerful than evil deeds. God bless us all. So, ma'am, yung kasal na yan ay ano lang po yan, ha? POV ng mga fans hinggil sa mga lumalabas na write-ups, lumalabas na sa tabloids, sa blind items, ganyan. Palagay nila, Kim Pao yung tinutukoy. Yun lang po iyon. And sabi nga, kung totoo daw, malamang nga sa abroad daw po iyon. Kaya private. Kasi kung sa Pinas, mahirap daw po yung itago. So, yun lang po yun. And about naman sa mabuntis na si Kim, sa ngayon kasi talagang nandun po yung eagerness ni Kimi sa kanyang career. Talagang andun po, pinaghuhusayan niya. Tapos i-wish niyo na mabuntis na. Ngayon din, just dahil lang sa mga bashers. Alam niyo yung mga bashers na yan, hindi naman yan mawawala at kaya dapat hindi na lamang pong pinapansin. Pero kasi yung wish na, alam niyo nandun nga yung pagpupursige ni Kim tapos gusto nyong mabuntis agad, dinasira po lahat. Yung pangarap ni Kim, ganito ganyan. Panigurado naman po na meron pong balak at meron pong plano si Kim yung sa kanyang future. Na dapat po ay atin na lamang pong iniintay. Samantala, ayon naman dito sa komento po ni Ma'am Annalyn Hiccup, good morning Gandara, Kim Pao forever. Kaya nga Gandara, tumigil na sila kasi pinakawalan na ang isang pinakamabait, mapagmahal, maalagang babae. Kaya wala nang balikan. Huwag lang ipilit si Gerald kay Kim. Tapos na ang kanilang panahon. Panahon na ngayon ng itinadhana. So, ayun na nga. Speaking of utang na loob, nagawa na po ni Kim Chiu, nakabawi na po si Kim Chiu. Kaya, stop na. Tigil na yung panahon ng Kim Herald. Ang panahon po ngayon ay panahon na ng Kim Pao. Tapos na yung panahon ng Kim Herald. Bayad na si Kim sa sinusumbat nilang utang na loob kung hanggang kailan ba yung utang na loob na yan, di ba? Para ba namang hindi sila nakinabang ng mga panahon na talagang namayagpag din naman po ang Kim Herald. Bawing-bawi naman na po. So, dun pa lang sa pananakit ni Gerald kay Kim ay tapos na Tapos na. And hindi nga po bobo si Kim para bumalik at maranasan ulit ang ginawang panloloko po sa kanya. Ang mga taong mabilis makalimot lamang sa ganyang mga klase panloloko ay yung mga taong okay lang na paulit-ulit na masaktan. Pero hindi po kagaya nila si Kim na martyr at nagpapaka-bobo sa pag-ibig. Alam po niya yung worth niya bilang babae. Samantala, let's move on naman dito guys sa patrivia ni Direk Jojo sa Kim Pao. So, eto, may ipinahagi nga pong trivia si Direk Cho, kina Kim and Paolo. Tungkol kina Kim and Paolo na kinatuwa naman po ng mga fans. Siyempre, ayuda ngayong linggong ito na nasagap natin. So, based dito sa trivia ni Direk Jojo na ibinahagi po niya sa X, ito yan yung basahin ko sa inyo. Trivia, nung kinukuna namin ang Alevia Dance, kinuna namin solo shot si Pao, plus yung dalawa na sila. Kasi lilipat si Pao sa kabilang unit. Pero nag-stay pa siya habang kinukuna namin yung mismong dance with mga tight shots and iba pa ang angle. Yung masela na shots, pinaalis muna namin ang mga talents. Plus iba iba pang tao. Hindi kailangan sa set to protect him. Pao stayed. Hi. Grabe naman ngayon. So, ito yung kanyang pambubuking. So, si Paolo nag-stay doon para masiguro na safe talaga si Kim. And kita niyo yung karapatan doon. Kasi kung walang karapatan si Paolo, pwede nilang paalisin si Pao to protect Kim. Pero hinayaan nila kasi meron namang karapatan si Pao to stay. Parang ganoon. So, syempre, para
sinigurado talaga nila na wala yung ibang talents to protect Kimi and the all. So kahit meron pong ibang gagawin si Paolo Avellino based dito, kasi lilipat daw po si Pao sa kabilang unit di ba? Nag-stay pa rin siya. Talagang pinanood niya, naniguro siguro na talagang sipo si Kimi. Grabehan din naman nga kasing shot yan, grabehan naman nga kasing sinto. Napaka galing at napakahusay ni Kim dito. And kinakailangan din talaga na protektahan si Kim. Uy, nakakatuwa naman na talagang si Pao ay nandoon, pinanood niya talaga. And si Pao, proud yan na ibinahagi, diba? So, ganyan niya kamahal si Kim Chiu. Talagang ganyan pala siya magmahal. Ano? Talagang sinisigurado niya na safe, sinisigurado niya na nandun siya. Hindi maaaring wala. Ganyan siya magmahal at ganyan niya kamahal si Kimi. Anyway, grabe, savage naman po si Gerald dito. Uy, grabe, mainit ang pinag-uusapan sa social media kasi nga mula po nung beso-beso na yan, di na po tinantana ng bashers si Kimi. Pero wag ka, mas mahal at mas matimbang po ang pagmamahal ng mga fans kay Kim Chiu. So, eto na nga, grabe, bugbog sarado si Gerald dito Dahil dito, sa sinabi ni nanay. Bugbog sarado tuloy sa mga bashers, bugbog sarado sa sa masasakit na, alam niyo yung kung relapse lang din naman pag-uusapan, pati po ang panloloko kay Kim ay na-relapse na din. Bumalik talaga lahat. Sige, gusto niyang balikan lahat. Balikan din natin kung paano niloko si Kim, charot. So, eto, dahil po kay nanay, kaya pinuputakti ngayon si Gerald Anderson. Sabi kasi dito, ni nanay, ayaw daw niya kay Gerald babaero. Ay, grabe naman talaga naman ngayon. So, mainit tuloy pinag-uusapan sa social media ang tungkol dito. Si nanay, pasmado din ang bibig walang preno. Talagang pinangalanan niya. Talagang buong-buo. Ayaw ko kay Gerald babaero. Kaya nagtawanan din naman po talaga mga tao doon. Tas layag na layag po ang Kim Pao. Ang gusto daw po ni nanay ay si Paolo para kay Kim. Pero syempre mga bashers, hindi po lulusot yan. Ang sabi nila, okay sige, balik daw si Kim kay Paolo na isa rin naman daw pong babaero. Ay, paano nila nasabi? Anyway, hanggang dito lang muna ating update. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinig. Ano pong inyong say patungkol doon? Babaero din daw po si Paolo Avellino. Na para daw bang hindi rin babaero si Pao. So, yun lang po muna for tonight. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And kita-kits po tayo muli sa susunod kong chika. Maraming pong salamat.